Ang lihim na mayaman na tao, Kabanata 70. Hindi ko talaga alam kung paano kayo nagkasama ni Xavier dati. Pero alam ko na parehas na kayo naghiwalay. Sa makatuwid, alam ko, na mayroon kang isang mas mababa kasintahan na alam kung paano. Matulungan kang magbihis ngayon. Panipi, ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Queen ay napakalinaw. Hindi niya maiwasang maniwala na talagang mayaman si Gerald. Napakayaman. Kung siya ay naging kasintahan ni Gerald, sigurado si Queen na tiyak. Nagugugol sa kanya ni Gerald ang karamihan sa kanyang pera. Bukod sa kanyang mga damit at kung paano siya nagbihis. Talagang napakagwapo ni Gerald. Ngayon na siya ay isang mayaman na tao, tiyak na. Karapat-dapat siyang maging kasintahan. Tungkol sa kung nararamdaman niya o hindi na siya ay walang kahihiyan sa pagsubok na makasama si Gerald pagkatapos ng ginawa sa kanya sa nakaraan. Ano ang punto sa pag-aalaga ng kanyang sariling mukha? Kasintahan. Hindi ko pa naisip ito. Panipi, kahit na si Gerald ay matapat na naghanap ng kasintahan, hindi niya gugustuhin na si Queen bilang kasintahan. Kung sabagay, natitiyak ni Gerald na talagang lolokohan siya. Hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin ito. Gerald, bakit? Hindi ako mawala ng kaunti at maging kasintahan mo sa halip. Gayunpaman, talagang hindi ko nais na bumalik sa aking dormitory. Ngayong gabi, panipi, matapos niyang magsalita, kinutuban ng mga mata si Queen habang nakasandal kay Gerald. Sa totoo lang, bukod sa kanyang masamang pagkatao, si Queen ay talagang isang napakagandang babae. Pakiramdam ni Gerald ay medyo gumalaw sa oras na ito. Siyempre, hindi niya kailanman dadalhin ang isang tulad ni Queen na maging kasintahan. Gayunpaman, magkakaroon siya ng paghihiganti kung mayroon lamang siya isang one-night stand kasama siya. Habang iniisip niya ito ay biglang nagring ang cellphone ni Gerald. Sa sandaling tumingin siya sa caller ID, napagtanto niya na ito ay isang tawag sa telepono mula sa pinuno ng kanyang dormitoryo. Si Harper. Kumusta, Harper? Bakit mo ako hinahanap? Huminahon si Gerald sa sarili bago sinagot agad ang tawag sa telepono. Gerald, bilasan mo at bumalik ka sa dormitoryo. Bilasan mo. May nangyari kay Harper. Panipi, hindi si Harper ang nakausap kay Gerald sa telepono ngunit isa sa kanyang mabubuting kaibigan, si Benjamin. Nagsasalita siya sa isang napaka-balisa na tono. Natakot si Gerald na may masamang nangyari at tumakbo kaagad siya sa direksyon ng kanyang dormitoryo. Samantala, hindi mapigilan ni Queen na padyakan ang kanyang mga paa sa pagkabigo. Gerald, hindi ka makakatakas mula sa aking paghawak. Sisiguraduhin kung maaga ka o mahuhulog ka sa akin. Panipi, labis na nag-aalala si Gerald tungkol kay Harper at tumakbo siya sa bilis ng ilaw. Pagdating pa lang niya sa kanyang dormitoryo, dali-dali niyang itinulak ang pinto. Hindi inaasahan, may nagbukas ng isang bote ng beer sa harapan niya, at sinabog ng beer ang buong mukha ni Gerald. Kaagad pagkatapos, tumawa ang kanyang mga kasama sa kwarto. *****. Anong nangyayari dito? Tanong ni Gerald habang pinupunasan ang beer sa mukha. Nakita niya si Harper, Benjamin, at ang natitirang mga kasama sa kwarto na nagtipon sa dormitoryo sa ngayon. Bukod dito, ang mesa sa dormitoryo ay puno ng beer at iba pang pinggan na hindi pa rin nagalaw. Halatang hinihintay ng mga lalaki. Si Gerald. Gerald, magandang araw ngayon. Ang aming boss ay natanggap sa wakas. Panipi, mabilis na paliwanag ni Benjamin habang tumatawa. Hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga ng marinig ang mga salita nila. Talagang natakot nila siya hanggang sa mamatay. Naisip niya na may hindi magandang nangyari kay Harper. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Gerald para sa kanyang kapatid nang mabalitaan na sa wakas ay nakakabit si Harper. Kaya, sino ang aking hipag? Kinuha ni Gerald ang bote ng serbesa sa kamay ni Benjamin bago uminom ng isang bibig. Napakagaling at nakakapresko. Hailey, sama-sama kaming nag-dinner sa cafeteria ngayong gabi, at pumayag siyang maging kasintahan ko. Sagot ni Harper habang napakamot sa ulo, nakangiti na parang tanga. Sa katunayan, nahulaan na ni Gerald na ang kasintahan ni Harper ay si Hailey. Kung sabagay, sa oras na ito, kahit na alam ni Gerald
Na si Hailey ay malapit kina Jack Ellen at Alice, hindi siya katulad ng klase ng tao sa kanila. Siya ay talagang isang mabait at madaling lakad na tao. Bukod dito, alam ni Gerald na talagang gusto ng Harper si Hailey. Kung ganoon din ang naramdaman ni Hailey tungkol sa kanya, totoong masaya ang pakiramdam ni Gerald para sa kanyang kaibigan kahit na medyo naiinggit siya. Halika, uminom tayo at magsaya para sa boss. Cheers! Ang anim na magkakapatid ay napuno ng tawa habang umiinom at nagkukwentuhan. Sa oras na ito, biglang nakatanggap si Harper ng isang video call. Mula kay Hailey. Harper, anong ginagawa mo ngayon? Ang banayad na boses ni Hailey ay tunog mula sa kabilang dulo ng linya. Umiinom ako kasama ang aking mga kapatid sa dormitoryo. Hahaha. Harper, bayaw, kailan mo kami ilalabas para uminom? Panipi. Sa oras na ito, si Jack Ellen at ang natitirang mga batang babae ay nagtipon-tipon na sa paligid ni Hailey habang nakikipag-usap siya kay Harper sa pamamagitan ng video call. Sige, gayunpaman, kailangan mong maghintay hanggang sa lahat ng aking mga kapatid na lalaki sa dormitoryo ay nasa isang relasyon. Dean, iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong alamin ito para sa akin. Ngumiti si Harper habang itinuturo ang kanyang camera kay Gerald, Benjamin, at sa natitirang mga lalaki. Sa oras na ito, nakita ni Gerald si Alice na nakaupo sa tabi ni Hailey. Malinaw na naligo lang siya dahil basa ang buhok at tatanggalin na niya ang kanyang make-up. Kasabay nito, hindi moari ni Alice na makita din si Gerald. Ang lihim na mayamang tao Kabanata 71. Sa babaeng dormitoryo, napatingin si Alice kay Gerald na kakalabas lang sa video call at biglang naramdaman ang kanyang puso na kumikislat at humihigpit, kahit na ang orihinal na cool na ekspresyon ng kanyang mukha ay naging medyo kinakabahan sa oras na ito. Maraming bagay na ang nangyari sa pagitan nina Alice at Gerald sa panahong ito. Hindi pa natiyak ni Alice si Gerald noon hanggang sa tanawin ng gabing iyon sa seremonya ng pagbubukas sa Grand Marshal Restaurant ng Quinton. Iyon ay nang magsimula siyang maghinala na si Gerald ay sa katunayan ang mayaman at makapangyarihang G. Crawford na pinag-uusapan ng lahat. Kahit na Alice ay hindi maaaring mabuhay kasama nito. Hindi siya makapaniwala na ang parehong tao na inip at naiinis siya ay talagang isang mayamang pangalawang henerasyon, na may ganap na kilalang pagkakakilanlan. Iyon ay magiging isang napakahirap na sampal sa kanyang mukha. Gayunpaman, tila kumikilos si Gerald na parang wala siyang kinalaman sa kadakilaang iyon, si G. Crawford talaga. In short, sobrang nalito si Alice ngayon dahil kay Gerald. Tuwing ipinipikit niya, si Gerald lang ang nakikita niya. Ang taong tumulong sa kanya ay marahil si Gerald, ngunit napagkamalan niyang akal ang si Quinton iyon. Pumayag pa nga siyang maging kasintahan ni Quinton dahil sa pagkakamaling iyon. Ngayon na ang katotohanan ay nasa labas, dapat ba siyang pumayag na maging kasintahan ni Gerald sa halip? Hoy, Gerald, bakit hindi mo kami kinumusta? Panipi. Mabilis na napansin ni Hailey na may malinang makita ang itsura ng mukha ni Alice. Sa makatuwid, dali-dali siyang ngumiti at binago ang paksa upang maiwasan nila ang anumang kahihiyan o mahirap na sitwasyon. Si Harper at Hailey ay napaka-kooperatiba at para bang mayroon silang taset na pag-unawa sa isa't isa. Parehas na nakaturo ang kanilang mga camera kay Gerald at Alice na parang sila ang bida para sa video call ngayong gabi. Kamusta? Binabati kita, Hailey. Talagang natutuwa ako na pareho kayong mga lovebird na nagtagumpay. Panipi. Mabilis na binati ni Gerald si Hailey habang kinawayan ang kanyang kamay. Gayunpaman, si Gerald ay tinamad na ng sobra at hindi na maaabala na maging kaibigan pa si Alice. Ayaw lang ni Gerald na gawing awkward ang sitwasyon at ayaw niyang patigasin ang himpapawid dahil gusto niyang bigyan sina Harper at Hailey ng mukha. Para kay Gerald, ang iba markang paiwati ibang kilos ni Alice ay maaari lamang kumulo sa isang solong salita, pagkabigo. Salamat, Gerald. Sa totoo lang, tinatalakay ko lang ang bagay na ito. Kay Harper ngayong gabi, hindi ba dapat naghahanap ka rin ng kasintahan? Kung mayroong anumang mga batang babae na interesado ka, tiyak na may tutugma ko siya sa iyo. Panipi.
Pagkatapos nito, kumurap ng mata si Hailey kay Gerald na parang sinusubukan niyang imungkahi na si Gerald ang sundin si Alice. Opo, Gerald. Kung naghahanap ka ng isang kasintahan, kailangan kung sanayin at tulungan kang gawin ito. Sa oras na ito, direktang sumandal si Jack Ellen sa harap ng kamera habang nagsasalita. Si Gerald ay isang napaka-misteryosong tao sa grupo ng mga batang babae ngayon. Bukod dito, natitiyak ni Jack Ellen na si Gerald ay hindi isang simpleng tao. Pagkatapos ng lahat, si Aidan Baker ay hindi kailanman mag-aanyaya ng anumang ordinaryong at walang kabuluhan na tao na umupo sa parehong mesa niya at ng kanyang mga kaibigan. Sa gayon, handa si Jack Ellen na mapalapit kay Gerald at alamin ang katotohanan tungkol sa kanya sa mga darating na araw. Oo naman, hindi ko naisip ito, kaya dapat pag-usapan na lang natin ito sa paglaon. Kayong mga batang babae ay maaaring magpatuloy muna sa pakikipag-chat kay Kuya Harper. Ngumiti si Gerald bago siya umiwas ng tingin. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pag-inom kasama si Benjamin at ang natitirang mga kasama sa silid. Dahil sa tuwang-tuwa ang lahat ngayong gabi, uminom din ng marami si Gerald. Gabi na, nakahiga si Gerald sa kanyang kama habang iniisip ang lahat ng nangyari sa nagdaang mga araw. Sa oras na ito, nakasalamuhan ni Gerald ang maraming mga batang babae na seryosong gumalaw ng kanyang puso. Naturally, isa sa kanila si Xavier. Tapos, nandun si Alice. Kahit na kinamumuhian at tinignan siya ng masama ni Alice, hindi may kakaila ni Gerald na ang magandang si Alice talaga ang gumalaw ng kanyang puso sa una. Pagkatapos nito, nagpakita si Mila sa kanyang buhay. Pakiramdam ni Gerald ay parang nangangarap siya ng isang panaginip. Sa kaibahan, si Mila ay mas maganda at matikas din kumpara kay Alice. Dahil lalaki rin si Gerald, halatang nasisiyahan siya sa pagtingin sa mga magagandang babae. Ano pa, si Mila ay isang magandang batang babae na hindi minamaliit ang sinumang mahirap, at hindi siya ang uri ng tao na nakikipagkaibigan lamang sa mga mayayaman. Dapat ba talaga akong maghanap ng kasintahan? Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng konting tukso. Kinabukasan, matapos ang unang klase sa umaga. Gerald, may mga plano ka ba pagkatapos nito? Lumapit si Harper kay Gerald habang tinatapik ang balikat sa huli. Hindi, walang mga plano. Sige nga, bakit hindi mo ako samahan sa gift shop? Gusto kong bumili ng regalo para kay Hailey. Kailangan ko ng iyong opinyon at tulong. Panipi. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 72. Si Harper ay ngumiti habang kausap niya si Gerald. To be honest, si Gerald lang ang nasa dormitory nila na nakarelasyon. Pagkapasok sa unibersidad, bukod dito, nakasama pa niya si Xavier, na isang batang babae na hindi naman talaga nasiyahan. Alam ni Harper na si Gerald ay bumili ng maraming mga regalo para kay Xavier dati, at marami siyang karanasan sa lugar na ito. Sa makatuwid, nagpa siyang yayain si Gerald na pumunta sa tindahan ng regalo. Siyempre, pumayag si Gerald nang walang pag-aatubili man lang. Naging interesado na siya kaagad nang banggitin ni Harper ang gift shop. Kagabi, nakapas siya na si Gerald. Hindi mahalaga kung magtagumpay siya o hindi, nagpa siyang subukan at sundin si Mila. Siyempre, kailangan niyang bumili ng regalo kung nais niyang habulin ang isang babae. Si Gerald at Harper ay nagtungo sa isang mid-range na tindahan ng regalo na matatagpuan sa harap ng unibersidad. Bagaman hindi lahat ng mga mamahaling produkto, mayroon ding ilang mga produktong high-end na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3 hanggang 4,000 dolyar bawat isa. Mayroong lahat ng mga uri ng damit, sapatos, bag, at maraming iba pang mga bagay sa tindahan ng regalo. Ito ay maaaring ituring bilang isang gitnang klase na tindahan ng pagkonsumo. Dahil si Harper ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya, ang kanyang pagpayag na bumili ng regalo mula sa gift shop na ito ay ipinakita ang kanyang katapatan para kay Hailey. Ang dalawang binata ay nagpatuloy sa pagtingin sa paligid ng regalo sa tindahan ng ilang sandali. Pagkatapos nito, sa wakas ay napunta sila sa seksyon na nagpapakita ng mga damit na pang high-end na pambabae. Sa oras na ito, si Gerald ay tumitingin sa paligid upang makita kung
Mayroong anumang bagay na angkop para kay Mila. Bang! Habang naglalakad si Gerald sa pasilyo, ang pintuan ng silid ay marahas na binuksan, at ang pintuan ay diretsyo na tumama kay Gerald. Pagkatapos nito, narinig niya ang isang malambing at kaakit-akit na boses na nagsabing, kung sasabihin kong hindi, hindi ito mangyayari kahit anong sabihin mo. Kahit na mangyari ito, hindi ito nangyayari dito. Maaari mo muna akong bilhan ng damit na ito. Panipi. Ito ay isang babae na nagsasalita ng napaka-coquettishly sa oras na ito. Binilhan ko na kayong dalawa ng damit ngayon. Napakamahal ng damit dito. Panipi. Mayroong talagang isang binata at babae na pinalamanan sa loob ng maliit na angkop na silid sa oras na ito. Matapos makinig sa usapan sa kanilang dalawa, maaaring hulaan ng sinuman kung ano ang sinusubukan gawin ng batang lalaki kanina. Maraming tao sa gift shop ang tumitingin sa kanilang direksyon. Hindi. Gusto ko ng damit na ta. Ang dalawang damit, kanina ay nagkakahalaga lamang ng halos 4,000 dolyar. Hindi mo ba sinabi na bibilhin mo ito para sa akin? Hindi mo ba sinabi na marami kang pera ngayon? Bulalas ng dalagita sa hindi nasisiyahan. Pagkatapos nito, siya ay umapak palabas ng angkop na silid. Nang makita niya ang isang binata na bobo na humadlang sa kanya. Galit na itinulak siya nito habang sinabi, lumabas ka sa akin. Natigilan ang dalaga at hindi na natapos ang kanyang pangungusap. Habang ang batang lalaki na nakatayo sa harapan niya ay walang iba kundi si Gerald. Si Gerald ay medyo nalito sa sandaling ito at naramdaman na parang ang boss ng kanyang ulo dahil nakatok siya sa ulo niya kanina. Sa oras na ito, ang batang babae na nakatayo sa harap niya ay hindi ibang tao kundi si Xavier. Malas talaga siguro ako. Gerald, hindi ko inaasahan na makita ka rito. Sambit ni Xavier habang tinitigan niya ng malamig si Gerald. Pagkatapos, pinasadahan niya ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok upang makinis ang kanyang nakasisilaw na mahabang buhok. Kasabay nito ay lumabas din si Yuri sa fitting room. Paglabas niya, tinatitigan niya si Gerald na kinukot siya. Ano ang tinitingnan mo? Mahirap. Bakit ang pula ng mukha mo? Nakararamdam ka ba ng hindi komportable dahil narinig mong halos makipagtalik ako sa iba? Partikular na nagseselos ka ngayon. Nagseselos ka ba na ang aking bagong kasintahan na si Yuri ay mayaman kaya kumpara sa iyo? Gerald, alam mo na wala kang iba kundi ang tanga na nanalo sa loto ngunit napakadali na dala dahil lang dito, di ba? Ininsulto ni Xavier si Gerald habang nakatingin sa kanya na may matagumpay na ekspresyon sa mukha. Malinaw niyang naaalala ang huling pagkakataon na may isang bagay na halos nangyari sa pagitan ni Yuri at ng kanyang sarili sa kakahuyan. Sa oras na iyon, nakipaghiwalay lang siya kay Gerald, ngunit hindi inaasahan ni Gerald na nahuli silang dalawa sa kilos. Nang nangyari iyon, sinabi lang ni Xavier kay Gerald na gusto na niyang makipaghiwalay sa kanya dahil gusto niya ng tahimik na oras sa sarili. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nakaramdam ng partikular na kahihiyan at kakulaitan nang maabyutin siya ni Gerald sa kilos. Gayunpaman, si Xavier ay may ibang pakiramdam ng pagmamalaki at kaguluhan sa kanyang puso ngayon. Nasisiyahan siyang makita ang hindi komportable na mukha ni Gerald. Nasisiyahan siya sa pangungutya sa kanya dahil sa kanya lang siya makatingin ngunit hindi siya makuha para sa kanyang sarili. Naramdaman ni Xavier na ang ganitong pakiramdam ay talagang nakakapresko. Labis na nasiyahan si Gerald kay Xavier at talagang hindi niya matanggap na makita si Xavier na kumilos sa ganitong paraan. Matapos makinig ng mga salita ni Xavier mula kanina, malinaw na hindi pa nagtagumpay si Yuri na makasama si Xavier. Gayunman, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting galit nang maisip niya ang pagpindot ni Yuri laban kay Xavier at ipadama siya sa angkop na silid. Xavier, kahit na naghiwalay na tayo, inaasahan ko talaga na magkakaroon ka ng respeto sa sarili at alagaan mo ang sarili mo. Magaan na sagot ni Gerald. Hahaha, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang kontrolin ako? Maaari akong makatulog sa sinumang gusto ko. Gerald, naglakas loob ka ba na sabihin na hindi mo pa naisip na makatulog sa akin?
Nagseselos ka ba ngayon? Hahaha, si Xavier ay matagumpay na. Ngumiti bago niya sinabi, Gerald, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang mga batang babae ay napakamakatotohanang magsasama-sama. Sila at pipiliing makasama ang sinumang maaaring magbigay sa kanya ng magagandang bagay. Hindi lamang ako binigyan ni Yuri ng isang bagong-bagong cellphone, ngunit binili niya rin ako ng mga damit na ito na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Kumusta naman sayo, Gerald? Ano ang binili mo para sa akin? Sa wakas ay, nakakuha ka ng isang pandaigdigang kataas-taasang card ng mamimili, ngunit talagang ginugol mo ang lahat ng perang iyon kay Naomi. Karapat-dapat kang mapunta sa ganitong kaawa-awang estado. Panipi, ang lihim na mayamang tao. Kabanata 73. Xavier ay partikular na naagrabyado dahil sa insidente mula sa huling oras. Lalo na ito dahil bumili si Gerald ng mamahaling bag para sa ibang babae. Ginawa nitong positibo ng hiya sina Xavier at Yuri. Iyon ang dahilan kung bakit tinuro ni Xavier ang kanyang daliri kay Gerald habang nagmumura siya sa kanya, simpleng nais na pasiglahin at mapahiya siya. Kamusta, mga kapwa estudyante? Ito ay isang pampublikong lugar. Kaya't mangyaring huwag magingay dito. Doon lang, isang salesgirl ang lumakad habang ngumingiti siya kay Xavier. Ito ay dahil sa malakas na pagsasalita ni Xavier na nakakagambala sa iba pang mga customer na namimili sa gift shop noong panahong iyon. Anong ibig mong sabihin? Sinusubukan mo ba akong palayasin? Palabas ng iyong shop, hindi mo ba mabuksan ang iyong mga mata at makita kung gaano karaming mga bagay ang binili ko sa iyong gift shop ngayon? Siya ang dapat mong itaboy. Panipi. Pagkatapos ay atubili na ipinagpatuloy ni Xavier, hilingin sa iyong manager na lumapit dito. Itataboy mo ba ang iyong pinakakilalang mga customer na kayang bumili ng mga damit sa shop na ito, o hahayaan mo ang mga taong ito na walang pera na simpleng tumatambay sa iyong gift shop? Panipi, ang salesgirl ay kinilabutan sa sandaling ito. Matapos tumawag para sa kanyang manager, naramdaman ng salesgirl na ang batang babae na ito ay hindi ganoon kadali makitungo, at tiyak na mawawalan siya ng trabaho sa puntong ito. Ang salesgirl ay inilagay sa isang napakahirap na posisyon. Sa kabilang banda, simpleng sinusunod ni Yuri ang eksena at nasisiyahan sa palabas na may ngiti sa labi. Pakiramdam niya ay marami siyang mukha, lalo na't maraming tao ang nakatingin sa kanila sa oras na ito. Una nang pumili si Harper ng isang damit na nagkakahalaga ng ilang daang dolyar, ngunit nang marinig niya na pinatulan ni Xavier si Gerald, nagpasya siyang ibahin ang damit bago hilahin si Gerald at sabihin, Gerald, tara na at mamili tayo sa ibang lugar. Sa totoo lang, napagpasyahan na niyang bilhin ang damit para kay Hailey. Gayunpaman, alam niya na kung pupunta siya sa counter upang bayaran ang damit, hindi siya bagay ni Xavier, ngunit tiyak na magpapatuloy siya sa panunuya at pang-iinsulto kay Gerald. Ayaw ni Harper na pahirapan kay Gerald ang mga bagay. Kung sa bagay, ang dahilan lang kung bakit nasa gift shop si Gerald ay dahil sa kanya. Umalis ka, tanong ni Gerald habang ngumiti ng mahina. Bakit tayo aalis kung bibili din tayo ng ilang damit dito? Nagpatuloy sa pagsasalita si Gerald habang sumulyap kina Xavier at Yuri. Palaging naramdaman ni Gerald na medyo may kakaibang kilos si Yuri. Sa oras na ito, narinig ni Gerald ang mga kwento at alingaw tungkol kay Yuri na mas mapagbigay kaysa dati. Nangangahulugan ito na nakakuha siya ng mas maraming kayamanan kaysa sa dati. Gayunpaman, kahit na ang kanyang pamilya ay mayaman, hindi normal para sa kanya na gumastos ng pera ng walang kabuluhan. Bukod dito, gumagasta pa siya ng libu-libong dolyar upang makabili lamang ng mga damit para sa Xavier ngayon din. Ito ay isang malaking pagtaas sa kanyang mga pamantayan. Hindi maintindihan ni Gerald kung bakit ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at pagmamataas ay palaging pukawin at hamanin tuwing nasasalubong niya ang dating kasintahan na si Xavier. Marahil ay dahil sa minahal talaga ni Gerald si Xavier noon, at talagang nasaktan din siya sa mga kilos at salita. Sa oras na ito, lumingon si Gerald at tiningnan ng salesgirl bago sinabing mangyaring maglabas ng ilan sa pinakamahal na damit sa
Iyong tindahan ng regalo upang makapili kami sa pagpipilian na. Iyon. Ha! Ang sales girl ay natigilan sandali, ngunit dahil nasabi na ng customer, magagawa lamang niya ang hiniling niya. Ha ha ha, Gerald, kaya mo pa bang bumili ng anumang damit mula sa shop na ito? Dapat mong ginugol ang bawat solong sentimo mula sa 30,000 dolyar na napanalunan mo mula sa loterya. Ano ang bibilhin mo rito? Ngini siya ni Yuri. Oo, huwag kang magpapaloko sa sarili mo. Chimed in kaagad nang marinig niya si Yuri na nilalay si Gerald. Sa kanyang puso, nagtataka si Xavier kung paano maaaring ihambing ni Gerald ang sarili sa kanya. Paano siya posibleng makipagkumpetensya sa kanya? Umiling-iling si Gerald. Kakayanin niya kaya? Kung talagang gusto niya, mabibili niya ang lahat ng damit sa shop na ito. Xavier, oh Xavier, kung hindi pa siya nakipaghiwalay sa kanya, siguradong handang bilhin siya ni Gerald ng anumang gusto niya sa mundong ito. Doon lang dumating ang salesgirl na may dalang ilang piraso ng mamahaling at mamahaling damit sa kanyang kamay. Natigilan si Xavier nang makita ang tag ng presyo sa mga damit. Ang pinakamahal na piraso sa gitna ng mga damit na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 12,000 dolyar. Oh, Diyos ko! Pinakinggan ng salesgirl ang kahilingan ni Gerald at inilabas ang lahat ng pinakamahal na damit na mahahanap niya sa gift shop. Sa katunayan, ginawa lamang ito ng salesgirl pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Sa paghusga sa pananamit at pagbibihis ni Gerald, alam niya na halatang hindi niya kayang bumili ng alinman sa mga damit sa kanilang tindahan. Gayunpaman, dahil maraming mga tao na natipon upang panoorin ang palabas, naramdaman niya na ito ang pinakamahusay na oras para sa kanya na kumuha ng ilan sa mga damit na ito at samantalahin ang sitwasyon upang i-advertise ng sabay ang kanilang mga produkto. Ang 5 piraso ng damit ay lahat sa isang uri at madali silang makakapagdagdag sa isang kabuoang presyo na higit sa 30,000 dolyar. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Xavier na makaramdam ng nasa sabik habang tinitingnan niya ang mga damit na nasa kamay ng salesgirl. Mabilis siyang lumingon habang masigasig siyang tumingin kay Yuri. Ramdam ni Yuri na nag-iinit ang pisngi niya. Sa 5 damit na iyon, ang pinakamura ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Ito ay simpleng napakamahal. Tulungan mo akong pumili ng isa. Kapatid na Harper, dapat pumili ka din ng isa. Bibilhin ko ito para sa iyo bilang isang regalo. Panipi. Ang lihim na mayamang tao, Kabanata 74. Si Gerald ay ngumiti habang nagsasalita. Sa simula ay ayaw na tanggapin ni Harper ang alok ni Gerald. Kung tutuusin, masyadong mahal ang mga damit. Ayaw niya na gumastos nang sobra si Gerald sa shop ngayon. Ipinagpalagay din ni Harper na marahil ay ginastos ni Gerald ang karamihan ng perang napanalunan niya mula sa loterya. Sa huli, nang makita ni Harper ang paninindigan sa mukha ni Gerald, alam niyang hindi nagbibiro si Gerald sa oras na ito. Sa makatuwid, simpleng tumango lamang siya bilang tugon. Sa isang iglap, napili na nina Gerald at Harper ang dalawang pinakamahal na damit sa gitna ng 5 pirasong damit. Ha, kakayanin mo pa bang bilhin ito? Si Xavier ay hindi talaga kumbinsido. Pagkatapos nito, tiningnan ni Xavier si Yuri bago niya sinabi, "Kapatid Yuri, gusto ko ring bumili ng isa." Ang taong ito ay hindi makakayang bumili ng mga damit. Napakawalandiya lang siya ngayon. Xavier, wala na akong dagdag na pera. Nagugugol sa buwan na ito. Si Yuri ay biglang nakaramdam ng labis na pagkabalisa nang makita niyang malapit na niyang matapos ang paggastos ng lahat ng perang nakuha niya. Sa makatuwid, sinubukan niyang akitin at suyuan ng Xavier sa oras na ito. Malinaw na hindi inaasahan ng salesgirl na bibilhin talaga si Gerald. Matapos makapili, inilabas ni Gerald ang kanyang bank card upang mabayaran ang damit. 2 piraso ng damit ay mayroon ng libu-libong dolyar. Bukod dito, pinili pa ni Gerald ang pinakamahal. *it. Bibili ba talaga siya ng mga damit na iyon? Panipi. Akala ko ito ay isang drama lamang sa pagitan ng dating kasintahan. Na nasagasaan ang dating kasintahan kasama ang bagong kasintahan. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon silang galit sa pagitan nila. Hindi inaasahan, gagastos siya dito ng libu-libong dolyar.
Maaari ba talagang bilhin ng batang ito ang mga damit na ito? Panipi, hahaha, tila ba ang bagong kasintahan ay nahuhuli sa ngayon? Ang lahat ay nakasalalay sa kung ang dating kasintahan na ito ay kayang magbayad para sa damit na ito. Panipi, ang daming tao sa panunood sa tuwa habang nakatingin kay Yuri at Gerald. Mawawala na naman ang mukha ni Yuri. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang kalmado at kalmado. Hindi naman niya balak umalis. Nais niyang manatili sa likod at panoorin ang palabas. Gusto niyang makita kung paano mapahiya ni Gerald ang kanyang sarili ngayon. Ito ay 10,000 dolyar. Kung maaaring makuha ni Gerald ang halagang pera, magiging mas handa si Yuri na kumain ng tae. Sir, seryoso mo bang pinag-isipan ito? Bibili ka ba talaga ng 2 pirasong damit na ito? Muling tinanong ng salesgirl si Gerald habang hawak niya ang POS machine sa kanyang kamay. Oo, itong 2 lang, sagot ni Gerald. Matapos sabihin iyon, isinalin niya ang kanyang bank card sa POS machine. Ang lahat ay matitig na tinititigan ang makina hanggang sa marinig ang tunog ng makina na umiikot. Nagulat ang salesgirl noong una, ngunit nang marinig niya ang tunog ng beep, agad siyang nabigo. Sir, parang wala kang sapat na pera sa card mo. Panipi, sa wakas na intindihan ng salesgirl ang sitwasyon. Ang binatang ito ay simpleng sumusubok na kumilos ng matigas at patunayan ang kanyang sarili. Sa totoo lang, hindi inaasahan ng salesgirl na makakaya ni Gerald na bumili ng alinman sa mga mamahaling damit na ipinakita niya sa kanya. May kumpiyansa pang sinabi ni Gerald na bibilhin niya ang 2 pinakamahal na damit. Bilang isang resulta, wala siyang kahit sapat na pera upang mabayaran ang mga item. Ano ang iniisip niya? Isang pagtingin lamang sa pagbibihis at pananamit ng taong ito at malalaman na niya na wala siyang anumang pera. Kaya, bakit niya sinasayang ang oras niya sa kanya? Hahaha, hindi mapigilan ni Xavier ang sarili na tumawa ng malakas sa oras na ito. Gerald, nangangarap ka siguro. May sasabihin ako sa iyo. Dati, hinamak lang kita at nakipaghiwalay sa iyo dahil mahirap ka. Gayunpaman, ngayon na sa wakas ay nakikilala kita ng mas mabuti at nakita ko ang iyong totoong mga kulay na pagtanto kong ikaw ay tunay na isang mapagkunwari at walang kahihiyan na tao. Tiyak na napili ko sa pamamagitan ng pakikipaghiwalay sa iyo. Panipi, mapait ding ngumiti si Yuri habang umiling. Ang kapatid na ito ay talagang kamangha-mangha. Akala ko talaga na maaaring siya ay isang mayamang binata. Marami sa mga batang babae na naruroon sa pinangyarihan ang nagtakip ng kanilang mga bibig habang tumatawa sila at nakatitig kay Gerald na parabang siya ay isang tanga. Ang mukha ni Harper ay namula rin sa oras na ito. Wala lang magawa ang ulo ni Gerald. Bigla niyang naalala na ang minimum na limitasyon sa transaksyon para sa kanyang bank card ay 30,000 dolyar. Bukod dito, alam niya na mayroon siyang halos 150,000 dolyar na natitira sa kanyang itim na gintong card, at ang minimum na halaga ng pagkonsumo ay 45,000 dolyar. Sa kasamaang palad, lubos niyang nakalimutan ang katotohanan na ang kanyang kapatid na babae ay nakialam din sa kanyang bank card. Talagang nais ni Gerald na kumilos ng cool sa harap ng Xavier ngayon. Sa kanya upang malaman na hindi siya isang walang kabuluhan. Hindi inaasahan, gumawa siya ng kalokohan sa sarili. Nakakahiya, talaga. Noon lang, biglang tumunog ang isang malinaw at magandang boses. Tiyak na kayang-kaya niya ito. Marahil ay wala sa aming tindahan na hindi kayang bilhin ni G. Crawford. Panipi, ang lihim na mayamang tao. Kabanata 75. Sa sandaling iyon, isang matamis na tinig ang biglang tumunog sa tindahan. Ang mid-range na tindahan ng regalo ay medyo katulad sa isang malaking mall, at ang tindahan ng damit na ito ay isa lamang sa mga tindahan sa loob. Sa oras na ito, isang bata at magandang batang babae ang nagsimulang maglakad papunta sa kanila. Mabilis na yumuko ang mga salesgirls pagkakita nila sa kanyang pagdating sa shop. Diyos ko, napakaganda niya. Napakaganda niya na para siyang isang immortal na diyosa. Siya ay sobrang ganda. Panipi, siya ba ang may-ari ng shop na ito? Bakit lahat magalang at magalang sa kanya? Panipi,
Maraming mga batang lalaki sa pinangyarihan ang lahat nakatingin sa kanya ng kalokohan sa oras na ito. Tumalikod si Gerald upang tignan ang dalaga habang tinaas ang kanyang mga kilay ng bahagya sa pagtataka. Elena, sa totoo lang, napakalalim ng impresyon sa kanya ni Gerald. Ang marahas at agresibong babaeng ito ay halos na iba ang anyo niya noong huli nilang pagkikita. Gayunpaman, sa huli, pinarusahan niya siya sa pamamagitan ng pagpindot sa ilalim nito. Partikular na naalala ni Gerald ang kanyang magagandang binti. Mahaba, patas, at payat. Siya ay simpleng napakarilag. Naabot na ni Elena ang pangkat ng mga tao sa oras na ito. Sa totoong katotohanan, matagal na siyang naruroon. Pagdating niya sa shop, nakita niya si Gerald na napapaligiran at inatake ng isang pangkat ng mga tao. Hindi makakalimutan ni Elena ang mukha ni Gerald. Kung sabagay, ang binatang ito ang unang taong pinahiya siya. Bukod dito, ang tatay ni Elena ay nag-order na at paalalahanan siya nang maraming beses na kailangan niyang palugdan si Gerald at tiyakin na nasiyahan siya sa pagganap ng kanilang pamilya. Kumusta, G. Crawford? Para bang nagkita tayo ulit? Bati ni Elena kay Gerald habang yumuko siya ng bahagya. Natigilan ang lahat. Diyos ko! Ang magandang batang babae ba ay sumangguni lamang sa binatang ito bilang si G. Crawford? Ano ang nangyayari dito? Panipi, ang binatang ito na nagmamayabang ay talagang kilala ang Diyosa na ito, kahit si Xavier ay natigilan sa oras na ito. Ang batang babae na ito ay tiyak na higit pa sa 100 beses na mas mahusay kaysa sa kanya, at si Xavier ay lubos na hindi komportable sa pag-iisip na si Gerald ay napakalapit sa isa pang batang babae. Ano ang mas masahol pa ay ang batang babae na ito ay 100 beses na mas maganda at napakarilag kumpara sa kanya. Sa totoo lang, magiging komportable na si Xavier kung kahit ang isang pangit na batang babae ay mas pinapaboran si Gerald. Ano ang tinawag mo lang sa kanya? Nakilala mo ba ang maling tao? Hindi siya sinumang mayaman na Ginoo. Bakit mo siya tinawag na G. Crawford na kung siya ay isang mahirap lamang? Tanong ni Xavier kay Elena habang nakaturo ang isang daliri kay Gerald. Lalong nagselo si Yuri. Ang batang babae na ito ay perpekto. Napakatuto niya, kaya bakit siya ay naging magalang at magalang kay Gerald? Kahanga-hanga kung tretuhin niya siya sa parehong pamamaraan. Opo, Miss Elena, mukhang parang nagkikita ulit kami. Orihinal na. Nilayon kong bumili ng 2 damit mula sa shop na ito. Hindi inaasahan, ang aking transaksyon ay hindi maaaring dumaan dahil hindi ko naabot ang minimum na limitasyon sa pagkonsumo na $30,000. Sagot ni Gerald habang nakataas ang mga kamay na walang magawa. Ano, sinasabi ng batang ito na ang kanyang card ay may minimum na limitasyon sa pagkonsumo ng $30,000. Panipi. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng Diyosa na iginagalang ng lahat ng mga salesgirl sa tindahan, walang sinuman ang maniniwala sa mga sinabi ni Gerald. Nanlaki ang mga mata ni Xavier sa gulat nang sabihin niya, Gerald, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nanalo ka lang ng $30,000 sa loto. Paano ka maaaring magkaroon ng isa pang $30,000? Nagsisinungaling ka lang. Panipi. Sino ang nagsabi sa iyo na nanalo ako ng $30,000? Sagot ni Gerald na may malaswang ngiti sa labi. Napanatili ni Elena ang ngiti sa labi. Gayunpaman, nang makita niya na malinaw na bumibili si Gerald ng ilang mga damit para sa isang batang babae, naramdaman ni Elena ang ilang kapaitan sa kanyang puso. Tama iyan. Ang mga pamantayan ni Elena para sa kalalakihan ay napakataas talaga. Bukod dito, mas mataas ang kanyang mga kinakailangan para sa katayuan at pagkakakilanlan ng lalaki. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay maluwalhati sa isang tiyak na antas, ang lahat ng kanyang pagkukulang ay automatikong matatakpan. Walang ibang nakakaalam, ngunit alam na alam ito ni Elena. Alam niya na si Gerald ang tagapagmana ng isang luma at makapangyarihang pamilya na nagmamay-ari ng higit sa kalahati ng yaman sa mundong ito. Sa makatuwid, imposibleng sabihin na wala ring naramdaman si Elena para kay Gerald. Ginoo Crawford, dahil nagustuhan mo ito, bakit hindi ko ibigay sa iyo ang mga damit na ito? Walang pakialam na sagot ni Elena.
Habang humihinga siya ng malalim. Pagkatapos ng lahat, alam ni Elena na ang 10,000 dolyar na ito ay hindi kahit na nagkakahalaga ng 1 sentimo kay Gerald. Ayos, kung ganon. Hindi ganoon kadali para sa akin na mag-withdraw ng anumang pera ngayon. Dadalhin ko muna ang mga damit na ito sa akin, at ibabalik ko sa iyo ang pera sa paglaon. Panipi, sa oras na ito, parami ng parami ang mga tao na nagtipon-tipon sa paligid, at ayaw ni Gerald na maging magalang at talunin ang paligid ng bush. Kung sabagay, hindi niya nais na tinitigan siya ng napakaraming nakabantay na mga mata. Ang lihim na mayaman na tao. Kabanata 76. O sige, G. Crawford, lalakad kita. Matapos magsalita si Elena, hinawakan niya ng mahinahon ang braso ni Gerald habang pareho silang naglalakad sa hagdan na magkakasama sa takot ng karamihan ng mga tao. Ito, sabik na sabik si Xavier sa oras na ito. Ano ang tawag sa kanya ng babaeng iyon? G. Crawford. Bukod dito, sinabi pa ni Gerald na ang kanyang minimum na limitasyon sa pagkonsumo ay hindi bababa sa 30,000 dolyar. Pinatunayan nito na marami pa ring pera si Gerald. Sigurado siya tungkol doon. Si Gerald ay mayroong higit sa 30,000 dolyar. Tiyak na, mas may pera siya kaysa doon. Ang dalawang damit na iyon lamang ay nagkakahalaga ng higit sa 15,000 dolyar. Biglang naramdaman ni Xavier na si Gerald ay talagang nababalot ng misteryo ngayon. Mas awkward at nakakahiya pa para kay Yuri na tumayo dito sa oras na ito, at gusto niyang hilahin si Xavier. Sir, nakabalot na kami ng 2 pirasong damit na gusto mo. Kanina, ang huling bayarin ay 5,300 dolyar. Gusto mo bang magbayad gamit ang iyong bank card o cash? Panipi. Ang sales girl na nakatayo sa harap ni Yuri ay mabilis na nagtanong. Sa oras na ito, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi magiging katwiran para kay Yuri na hindi bumili ng mga damit ngayon. Upang maging matapat, ang tanging dahilan kung bakit handa si Yuri na gumastos ng isang malaking halaga ng pera ngayon ay dahil lamang sa nais niyang mapahanga si Xavier. Orihinal na naisip niya na makakabukas siya ng isang silid at makikipag-ibig kay Xavier. Ngayon kung maaari niya siyang suyuan at magpahanga sa kanya ng sapat. Gayunpaman, ang atmosfera ay tila hindi na tama. Kahit nabilhin niya ang 2 damit na nagkakahalaga ng higit sa 5,000 dolyar para kay Xavier, talo pa rin siya kay Gerald. Si Yuri ay walang pagpipilian kundi bilhin ang mga damit na iyon. Dahil maraming tao ang nakapalibot sa kanila sa puntong ito, nagngisi ang ngipi ni Yuri at binayaran ang 5,300 dolyar bago siya umalis kasama si Xavier. Sa gift shop sa baba, umalis na si Harper, at hinihintay niya si Gerald sa pasukan ng unibersidad. Sa oras na ito, nakahawak pa rin si Elena sa braso ni Gerald habang naglalakad sila sa tabi ng kalsada. Ginoo Crawford, maaari ko bang tanungin kung pinili mo ang mga damit na ito para sa iyong kasintahan? Maaari ko bang malaman kung sino ang maswerteng babae? Tanong ni Elena kay Gerald nang may kaunting panibugho sa kanyang puso. Sa totoo lang, pinagmamasdan ni Elena si Gerald mula pa noong pagbubukas ng seremonya ng Grand Marshal Restaurant. Alam niya na si Gerald ay hindi isang ordinaryong mayamang pangalawang henerasyon. Iba siya. Siya ay kalmado, simple, at siya din ay napakataos puso sa iba. Kung talagang nagsimula si Gerald ng isang relasyon at ginawang kasintahan ng isang tao, tiyak na mananatili siya sa parehong babae. Hindi siya magiging katulad ng ibang mayaman na pangalawang henerasyon na magbabago sa kanilang mga kasintahan. Ayon sa gusto nila, kung ang babaeng ito ay nag-asawa kay Gerald, siya ay magiging hinaharap na asawa sa tagapagmana ng pamilyang Crawford sa hinaharap. Hindi, pinaplano kong ibigay ito sa aking kaibigan. Hindi ko siya, girlfriend. Ngumiti si Gerald habang sumasagot. Labis siyang nagpapasalamat dahil talagang tinulungan siya ni Elena at naisave siya ng maraming mukha ngayon. Sa parehong oras, si Gerald rin ay napakausisa at nalilito. Elena, parang ang Reg Along shop na iyon ay pagmamay-ari ng pamilya Larson. Tuwang-tuwa si Elena nang marinig na walang kasintahan si Gerald. Sa makatuwid, siya ay ngumiti habang sumagot, oo, ang pamilya
Larson ay nagmamay-ari ng maraming mga tindahan ng regalo tulad nito malapit sa lahat ng mga unibersidad sa buong lalawigan ng South. Isa lamang ito sa maraming mga tindahan ng regalo na pagmamay-ari namin. Wala akong magawa ngayon, kaya't nagpa siya akong lumapit at maglakad-lakad habang tinitingnan ko ang shop na ito. Panipi, hindi isiniwalat ni Elena na ang tanging dahilan lamang na siya ay pumarito ay dahil alam niyang nag-aaral si Gerald sa universidad na ito. Bukod dito, nagpunta siya dito upang maglakad-lakad dahil lihim niyang inaasahan na masagasaan si Gerald. Sa oras na ito, mabilis na pinasalamatan ni Gerald si Elena habang tumalikod na para umalis. Kung sabagay, nakakaakit para sa kanya ang tumambay at maglakad kasama ang isang napakagandang dalaga. Sandali lang, G. Crawford. Sigaw ni Elena habang pinipigilan ang pag-alis ni Gerald. Magkakaroon ng isang karnabal sorority party sa susunod na linggo. Si Aidan at ang natitirang pangkat ay sasama din. Sa akin, G. Crawford, malaya ka kaya? Nais mo bang lumabas, magsaya, at makisama sa amin? Panipi, marahang kinagat ni Elena ang ibabang labi habang inaanyayahan si Gerald na sumama sa kanila para sa isang pamamasyal. Alam niya na mayroong isang 80% na posibilidad na tatanggihan niya ang kanyang paanyaya. Kung sabagay, ano ang katayuan ni Gerald? Gayunpaman, nagulat siya, tumango si Gerald bago niya sinabi, "Okay, then, malaya ako sa susunod na linggo, kaya't lahat tayo maaaring magkakasama pagkatapos." Panipi, kung tutuusin, malaki talaga ang naitulong sa kanya ni Elena. Ngayon, ang higit na mahalaga ay ang tunay na nais ni Gerald na baguhin ang sarili. Ayaw na niyang maging mahiyain, magpakumbaba, o magsama sa konsensya. Ang tanging paraan lamang upang mabago niya ang kanyang sarili ay kung makikilala niya ang maraming tao. O sige, naayos na kung ganon. Sagot ni Elena habang tinawin ng tuwa si Gerald. Pagkatapos ay bumalik sa dormitory sina Gerald at Harper. Likas na hinanap ni Harper ang kasintahan nang makabalik sila. Nais din ni Gerald na sundan si Mila, ngunit hindi niya alam kung paano ito gawin. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng kaunting pakikipag-ugnay kay Mila. Natatakot siya na baka ayawan siya nito kung kumilos siya ng sobrang pantal. Tulad ng pag-iisip ni Gerald tungkol dito, bigla siyang tumanggap ng tawag sa telepono. Medyo natuwa at nasasabik si Gerald nang makita ang pangalan sa caller ID. Si Mila yun. "Gerald, busy ka ba ngayon? Kung hindi ka abala, nais mo bang sumama at magsanay sa paksa pangalawa sa akin?" Panipi, hindi ako abala, sagot ni Gerald habang nakangiti. "Sige, nasa venue na ako para sa paksa 2. Halika dito, magpapakilala ako ng kaibigan sa iyo pagdating mo dito." Panipi. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.